Good morning po sa bawat isa. Pakibati naman po ng may magandang ngiti ang ating mga katabi. Ayan. Pag mga magkapatid yung magkatabi yung itsura nila pag nagbati, ano? Praise the Lord. Ayan. So we have guest po for today. Pag tinawag ko po ang inyong mga pangalan, inaanyayahan ko po na tumayo saglit. Ayan. So, okay, our first guest is Randy. Sir Randy. Asan po si Sir Randy? Ay, ayun. Magandang umaga po. Wag po muna uupo. Antayin lamang po ang iba kasi po gusto namin kayo i-welcome ng aming signature welcome. Next po ay si Shalani Bersabe. Isa po siyang kabataan. Yan. Praise the Lord. And then si Arthur and Micaela. Mga bata. And si Princess Rian. Ay, umakyat na po siya. So, isa po, ayun, nasa taas. Estudyante ko po siya sa Next Gen. So, sige po, bigay na po natin sa kanila ang ating mainit na pag-welcome. Okay, church? 1, 2, 3, go! Welcome! Yan, so welcome po sa bawat isa na ngayon lang namin nakasama. Nawa ay sa mga susunod pong Sunday ay makasama pa rin po namin kayo. Sige po, pwede na po kayo makaupo. Maraming salamat po sa pagbisita ninyo. Yan. So, napakabilis po ng panahon. Happy New Year ulit. Kasi January pa rin. This is the last Sunday po para sa ating preaching series. Amen? Napagpala po tayo ng mga nakaraang Sundays. At ngayon po ay i-review po natin before po tayo makinig para sa topic this morning. Pakisiko po ang inyong katabi, pakisabi, walang tulugan ito. Okay, so first Sunday po, ang theme po natin this month ay New Beginnings with Christ. No, napakaganda po na pasimulan ang taon nito na kasama po ang Panginoon. And the theme verse natin is Lamentation 3:22 to 23. This is a song na napakaganda po, sinasabi na the steadfast love of the Lord never ceases. Totoo nga po, hindi yun nawawala. Ang love talaga ng Diyos ay nandiyan. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Yan. And yung pong ating natutunan that week ay God's faithfulness is greater than any circumstances that we face. Tama po ba? Tama po, no? His love sustains us in times of trials. His mercies renew in times of waiting, and His goodness overflows in times of abundance. We can trust God because He is forever faithful. Ayan po, ito po ay para sa benefit ng mga hindi po namin nakasama ng mga previous weeks para po alam po natin ang tinatakbo ng series ng ating pinag-aaralan. Para sa second week po ay binigay sa atin ni Pastor Norden, make every day count. Yan. Teach us to number our days. Each day is a gift from God. Kaya sa paggising pa lang ay talagang dapat tayo ay mapagpasalamat sa Diyos. And ibinilatag po sa atin yung mga practical ways to make every day count. At ito po yung mga yon. Start with purpose. Alam natin yung purpose natin. Ano po? Prioritize your relationships. Live in the present. Pursue in the present. Pursue God's will. And reflect and evaluate. Yan. Ikatlo pong linggo, ito po ay binigay sa atin ni Sister Dang. A fruitful year in Christ. Tungkol po doon sa vine. Na nga naman, pag hiwalay tayo sa Diyos, wala talaga tayong magagawa. Yan. To have a fruitful year, we need to remain in Christ. Tapos may binigay po sa atin ng mga points kung saan ito po yung mga dapat nating gawin like reading the scripture, obedience to God, and prayer. Last week po nabanggit ni Pastor Norden nung sinasummarize niya na po yung preaching ay wala pong bago sa napakinggan natin. Ngayon po, kung wala pong bago, at ngayon pong umagang ito ang maririnig natin kung hindi siya bago,
Kung alam nyo na po, ang sunod pong dapat nating i-assess sa sarili natin ay, alam ko na to, pero ang tanong ay, ginagawa ko ba? Balikan po natin yung 3 points ni Ate Dang last week. Reading the scripture. Question, ginagawa ko ba? Obedience to God, ginagawa ko ba? And prayer, ginagawa ko ba? So, yun po, maging conscious po tayo this morning sa lahat na matututunan nating principle ay abot po tayo dapat sa ginagawa ko ba. Okay? Kasi po, yung theme po natin, ang sinasabi ay steadfast love of the Lord. Ano ang response natin doon sa steadfast love ng Panginoon? Question, mahal mo ba ang Panginoon? Amen. Sabi po niya sa kanyang salita in John 14:15, if you love me, keep my commands. Kaya babalik po tayo sa kung ginagawa natin. Gusto ko pong ipakilala sa inyo si Aminata Kut. Yan. So isa po siyang magandang babae. Siya po ay nagsulat doon sa Hebrews12endurance.com na kung saan inassess niya po yung kanyang buhay at napunta po siya sa question na, why am I consistently inconsistent? Consistently inconsistent. Question, personal din. Natanong nyo na ba sa sarili nyo, minsan, na ganyan din kayo? Ako po ay oo. At nung panahon pong iyon, yung parang kinu-question ko na yung sarili ko, totoo bang tinanggap ko ang Panginoong Hesus? Bakit ko pa rin to nagagawa? Parang napaka-consistent ko na, hindi consistent, no? Baka po kasi ganun din tayo, ang bawat isa sa atin, nagiging consistently inconsistent. Ito po ang kanyang findings. Ang sagot po niya ay, it is about our ability to commit. Pag hindi po pala natin na i-commit, magiging inconsistent tayo. Tama? Ngayon pong umaga, ang tatalakayin po natin kung bakit yan po ang ating introduction, si Aminata Kut. Ito nga po pala yung sinabi niya. Sige po, next slide. Commitment speaks to the level of dedication that we put into it. It measures our faithfulness. Mahalaga po yan, no? Yung commitment measures our faithfulness sa ating pananampalatayang Kristiyano sapagkat dyan magiging nakasalalay kung paano tayo tatayo hanggang huli. Amen? Sino po ang gustong maligtas? Sino po ang gustong talagang tamasahin yung regalo ng Diyos na kaligtasan? Hindi yung sa ating paglakad ay bigla tayong mawawala. It is just because of our inconsistency. Ngayon pong umaga, ang title ng ating pag-uusapan ay patungkol sa commit your plans to the Lord. Alam na po natin ano po, lagi natin naririnig. Pero bago po natin isa-isahin tayo pong lahat ay manalangin. Let us all pray. Father in heaven, we are so thankful, O God, dahil mahal mo kami, Panginoon. Salamat sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig na ngayong umaga ay tinatamasa namin na sama-sama kaming naririto ngayon to listen to your word, O God. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kauhawan sa iyong mga salita. Nang sa gayong, Panginoon, saliksikin ka pa naming higit at lalo ka naming makilala. Hayaan mo, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin ngayong umaga, buksan ang aming mga puso at hayaan mo, Panginoon, na maitanim ang iyong salita sa aming mga puso at umabot po kami sa pagsunod sa iyo. Ngayon pa lamang po ay tinatanggap na namin ang katagumpayan na nagmumula sa iyo. Sa tanging pangalan ni Jesus, everybody say, Amen, Amen. Ulitin ko po, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay commit your plans to the Lord.
This text is a very familiar sa atin at malamang marami ang nakakakabisado dito. Okay, Proverbs 16:3. Commit your work to the Lord and your plans will be established. Sino po ang magsasabi na familiar na siya sa verse na yan? Taas ang kamay. No, may memory verse pa nga yan eh. Parang meron pa rin po hindi, no? Okay, so commit your work to the Lord and your plans will be established. Ito po ay sinulat ni King Solomon. Ito po ay, he shared a wisdom concerning an established life. It is by committing to the Lord all our works, every step, every action. Ang historical and cultural background po and religious context po nito ay, ang book po ng Proverbs ay kinakonsider na Hebrew Bible wisdom literature. Kasama niya po ang Job and Ecclesiastes. No, hindi lamang po si King Solomon ang sumulat dito. Ito po ay mga kasulatan na kinumpile para po katuruan ng aral. This reflects the values of ancient Israel, focusing on the application of God's laws to everyday life. Amen? Is this relevant to us? Commit your work to the Lord and your plans will be established. Relevant ba ito sa iyo ngayon? Amen. Kasi ito po ay patungkol sa God's law na kailangan makita sa buhay ng bawat isa sa atin every day. This was written to teach wisdom to people, particularly po yung nagpe-prepare for the leadership or life in the community. Kasi po tayo ay mayroong impact sa bawat nakakasalamuha natin. It is an instructional guide presented in short and memorable sayings with the aim of guiding individuals in righteous, responsible living and a reverence for God. So napakaigsi lang po ng ating text, pero himayin po natin. Ito po ay maigsi lamang pong aralin. Pero yun po, ulit-ulitin po natin yung nakakarating ba tayo sa ginagawa ko ba ito? Okay, point number 1. God's call to commit. Sabi natin kanina, binasa natin, commit your work to the Lord. This verse is a command. Pag sinabi natin command, we need to obey. Pag hindi natin nasusunod ang pag-commit sa Panginoon, that means we are rebelling against God. Kasi baka minsan hindi natin naiisip na, hindi lang natin siya ginagawa, wala lang. Pero pag hindi natin ginawa, still it is a sin. No, ang Diyos mismo po ang nag-utos na ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga gawain. Sa iba pong translation, pag sinabing work, ito po ay activities. Sa loob ng maghapon, ano-ano ang mga ginagawa mo, mga pinaplano mo, iniisip mo. Iniisip mo muna bago mo gawin, di ba? Whatever you do, actions, all you do, efforts, deeds, everything you do. Iba-iba pong translation to, kinuha ko lang po yung equivalent meaning. So, yun po. Ito po ay hindi lamang patungkol sa gampanin natin na work sa church, work or as ministry, but everything na may kinamalayan sa ginagawa mo should be ikinukomit natin sa Panginoon. Amen? The word commit sa Hebrew po ay galal. Pakisabi nga po, galal. Okay, so galal po. Ang ibig sabihin po nito ay roll, to roll, or to entrust. Sa ancient times po, ang mga well, balon, meron po silang mga takip na mga bato na flat. Imagine niyo kung iurong nyo yon at bato yon na mabigat, kaya ba yon ng isang tao? Hindi. Normally, 2 to 3 persons po ang nag-uurong nito.
No? Minsan po, hindi pare-pareha ang lakas ng tatlong taong iyon. Pero regardless po, sa kanilang kalakasan ay yung benefit po na makukuha nila doon ay fairly na nade-distribute sa kanila. Of course, yung access po sa water. Kasi normally yung well ay mga pag-inom sa mga sheep at saka sa mga shepherd na rin, nagagamit nila yon. So, ito po ay merong literally at saka symbolically na meaning. Ang kahulugan po ng literary nito ay the rolling away of the stones allows access to the water, which is a vital resource for the sheep and their caretakers. Symbolically naman po, the rolling away of the stones represents the opening of a pathway, the breaking down of barriers, and the opportunity for a meeting or encounter to take place. So kung tayo po ay nagkukumit sa Panginoon, nagkakaroon po tayo ng access sa buhay na Diyos. Mahirap lamang po lumapit sa Diyos kung meron po tayong sins. Meron po tayong mga, anong tawag doon? Yung mga bagahe. Yan, baggages. Mahirapan po tayo. Pero when we start committing sa Panginoon, mag-start tayong lumapit sa Kanya, sabi po dito, breaking down of barriers. No? Makukuha natin yung buong benefit na kaya ibigay ng Diyos sa atin. The admonition commit, o yung galal, connotes a sense of finality. Roll it unto the Lord and leave it there. No? Yung ating mga plano, ang ating mga gustong gawin sa buhay, ay pag kinomit natin sa Panginoon, pag sinabi na leave it there and trusting Him sa Kanya mismo, sa Diyos, hindi sinabing entrust mo kung kanino, no? Entrust sa Diyos. Tapos, leave it there, it's like surrendering. Hayaan natin ng Diyos doon sa ating mga naisin. Kung ito ba ay ibibigay niya ayon sa Kanyang kalooban o hindi. Amen po ba? Hindi po tayo ang masusunod. It is not my will be done. It's the will of God. Put God in charge of work and trust. Put your works in the hands of the Lord. Dependence, reliance on the Lord in whatever you do. Illustration po natin, sino sa Bible, character, ang nakita nyo po na talaga namang nag-entrust sa Diyos ng kanyang gampanin? Sino po ang hinangaan ninyong Bible character? Sino po? Si Joshua? Noe? Ayan, perfect. Imagine niyo kung kayo si Noe. Ang instruction ng Diyos sa kanya ay gumawa ng arko. How many years niya po kaya ginawa yung arko na iyon? It's not just 1 year. Sinasabi po, pagka ni-research po natin, ay ranging from 50 or pataas, 75 years. Imagine niyo po yun. Siguro kung ako po yun ang inatasan, wala akong patience. Baka yung dapat kong gawin, alam niyo yung pinatsi-patsi mo na, dapat, pansinin niyo po pagka naghanap tayo ng mga magtatrabaho, yung start na gawa nila, pulido. Halimbawa, painting of the walls. Pulido. Pag mga ilang araw na yan, medyo parang meron ng hindi. Di ba? Pero siya ilang years niya yon. Kung hindi po ang Diyos ang nanguna sa kanya, hindi niya po yun magagawa. At marahil, wala nang naligtas sa panahon ng pagbahang iyon. Isn't it amazing? Kumpara natin yung sarili natin kay Noah. Ako po, kailangan ko po talaga ng napakalaking grace ng Panginoon. Pero mukhang hindi ko po yun kaya gawin. Amen? Isa pa pong illustration. Sino pa po ang kakilala ninyo?
Isa pa po sa nakita ko na napakagandang illustration, yung servant po ni Abraham, nung napakatanda na po ni Abraham, at nagpapahanap na po siya ng asawa para sa kanyang anak na si Isaac. Ayan po. Sabi niya, pumunta doon sa lugar ng kanyang mga kamag-anakan at humanap ng babaeng mapapangasawa ni Isaac. At siya po ay nanalangin. Ito po ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos ng Panginoon kung si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Yun po yun, nagkaroon po siya ng sa Panginoon, natatayo siya sa gilid ng balon at yung pag sino yung magpainom sa kanya, tatanungin niya kung sino pwede magpainom sa kanya at paiinumin din yung kanyang mga kamelyo. Hindi pa siya natatapos sa kanyang pananalangin, itong napakagandang babae ay dumating. Siya si Rebecca. Ayan. At nung siya po ay nagtanong, siya po ay pinainom. At pabalik-balik si Rebecca doon sa balon para painumin ang kanyang mga kamelyo. Tapos po, ang nangyari doon ay, so nalaman na niya na ito ang katugunan sa panalangin niya para doon sa pinapa-accomplish sa kanya ni Abraham. Nung yun na po yun, siya po ay sumamba kay Yahweh. Sabi niya po, purihin si Yahweh, ang Diyos ng Panginoon kong si Abraham. Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Ulitin ko po yun Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng mga kamag-anak ng aking Panginoon. Amen? Kung nasishaken po tayo ngayon at hindi tayo makapag-trust sa Lord, sana po yung mga illustration this morning ay bigay sa ating puso na mabuksan na we can fully trust the Lord. Kasi hindi po siya sumisira sa kanyang pangako. Binigyan tayo ng access ng Diyos sa Kanya at makibahagi sa malaking gampanin. Kailangan nating ipagkatiwala po sa Kanya ang bawat hakbangin upang pagtagumpayin po tayo ng Diyos. Kung ang verse po na ito ay command, question, ginagawa ba nating i-commit sa Diyos ang ating mga plano o hakbangin? Kanina inisa-isa natin, everything. Balikan natin ulit. Kailangan po makapag-reflect po tayo. Is it just part? Yung trabaho lang na gusto ko ang ipinapanalangin ko. At yun lang ang gusto kong pakialaman ng Diyos sa buhay ko. Pero yung iba, ayaw na. Pero ang nais ng Diyos, lahat. So, ganun po commit your work unto the Lord. Sa Colossians po 3:23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for man. It is really para sa Panginoon. Seek the divine approval of God. Approve ba sa Lord ang gagawin mo? And yung life natin, let us invest it into the work of God. Demonstrate a Christ-like attitude. Demonstrate a good work attitude that impact others. Ang tao pong sumusunod sa Diyos, lagi po yan may impact sa mga nakakasalamuhan niya. Amen. Let's go with point number 2. Okay. Ano po ulit ang point number 1? God calls to commit. Number 2, God's role in man's plan. Hindi lang po ikaw ang may role sa plano mo. Kasama dapat natin ang Diyos. In Proverbs 16:9, ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Diyos ang kaganapan nito. Ang Diyos ang nagpapasya kung magaganap ba o hindi ang ating mga plano. Sino po dito or ano ang sagot ninyo kapag nag-pray ka at sinabi sa iyo ng Lord, no? Individual po ito
Kanina pong first service, meron pong mga may reaction na parang nagtatampo, nagagalit sila sa Diyos pag no ang sagot. Pero mukhang lahat naman po tayo ay dumaan sa ganun, no? Na para bang tila ba, bakit Lord? Ba't di mo sinagot? Parang ikaw na ang nasunod talaga sa buhay mo. If that is the case. So, napakaganda po kapag no ang sagot ng Panginoon, let us thank the Lord. Kasi alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa iyo. Hindi niya ibinigay sapagkat marahil ito ay makasasama or may mas higit siya sa iyong plano. Isaiah 30:21, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way. Walk in it. Kapag kinamit natin, may guidance ang Panginoon. In Psalms 37:23, the Lord directs the step of the godly. He delights in every detail of their lives. Tignan po natin itong illustration na to. Yan. So kung po ginagawa natin ang ating kalooban, para po tayong ganyan, hindi tayo naka-align sa Diyos. At pag meron pong baling buto or something sa ating katawan, hindi ba po masakit yan? At masakit yan sa buo. Bilang body of Christ, ganon din po tayo. Pag meron pong isa sa atin na hindi po lumilinya sa plano ng Diyos, lumilihis, ramdam po natin yung pain ng disobedience. Akala po natin, akala ko noon wala lang. Kasi buhay ko naman to eh. Kung ako nagkasala, buhay ko, ako rin ang makakaano ng consequence. Pero hindi po yun ang disenyo ng Panginoon. As a body of Christ, tayo po mismo, ang bawat isa sa atin, ay may epekto sa bawat isa para sa ikababago ng isa, maramdaman ng isang pag-ibig. Alam niyo po yun? No? Yun po ang role natin. Kaya po, sana po simula sa araw ngayon ay wag po nating isipin, wala tayong pakialam sa isa't isa. Meron po tayong role sa bawat isa. Bilang question po ulit, kung hindi ka para sa Diyos nagkukumit, kanino ka nagkukumit? Po pwedeng sa sarili, ano po? Or sino man yung taong naiisip mo na kinukumit mo yung iba, no, gumigising ako araw-araw para kay ganito. Pero sa mas malalim na konteksto, it is really for God. Bonus na yung mga kasama mo ang family mo, paggising mo meron kang kotse, meron kang pagkain, meron kang bahay na maganda, at meron kang pera. Bonus na ang lahat ng yan. Ang buhay po na salungat sa kalooban ng Diyos ay nakakapagod at painful. Parang ganyan po, ano. Sino na po sa inyo nakaranas lumangoy doon sa ilog na ang current ay paganito, pero ang langoy niya ay paganito? Ang hirap po, no? May nagtaas na nga. Mahirap, di ba? Nakaalis ka ba sa pwesto mo? Kaunti lang. Pero buong pwersa yung gagawin mong paglangoy. Di ba po? At aanurin ka niya talaga. So, para tayong magiging stagnant pag ganon. Pero po, if we are willing to commit our lives at lahat ng hakbangin natin sa Diyos, He will direct our steps. Amen? Pag nag-commit po tayo sa Diyos para sa ating mga plano, ang tanong naman po na sunod, nagtitiwala ba tayo na kayang gawin ng Diyos yung ipinagkakatiwala natin sa Kanya? Iba pa rin po kasi yun, ano, parang ibinigay mo, pero hindi ka rin naman nag-trust. Iba pa rin usapin po yun. So pag binigay natin ay dapat pinagkakatiwalaan din po natin ng Diyos. Amen. So let's go with point number 3. God's promise of success. Kanina na narinig ko nung nag-usap kami dito ng mga kasama sa praise.
Itong point daw na to ang talagang natandaan ni Didot. No? Plans will succeed or will be established. Napakaganda pong tanawin yung word na success. Ano po? Pero ang pinag-usapan po natin dito, it's not just the worldly success. Hindi po iyon. Bilang kalinawan po, yung success na sinasabi, yung buhay na ipinamuhay mo na naaayon sa kalooban ng Diyos. Hebrew 10:23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa, wag nang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen? Tapat. Tandaan po natin lagi yan. Tapat ang nangako sa atin. Sabi po yun ng alipin, di ba? Nung sa unang verse. Yun po yung na-find out niya na talagang tapat si Yahweh. Minsan po or kadalasan, kahit alam na natin na ang Diyos na nangako ay tapat, hindi pa rin po talaga natin minsan maangkin ang kanya mga pangako or hindi pa rin po tayo makapagtiwala sa kanya. In Psalms 37:5, sinasabi po rito, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Pag nagawa mo na yung commit, number 1, commit. Pangalawa pong hati rito, trust. And yung pangatlo, expect that God is working. Sa ganitong bagay po, napakaganda po ng naging buhay ni Joseph. Alam po natin yung kanyang kwento, hanggang nakarating siya sa Ehipto. Ito po ang sinasabi sa Genesis 39, verse 2. Verse and so on. Yan. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar, ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose, ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar, pati ang kanyang bukirin. Ang ganda po, no? Dahil si Jose ay ikinukomit niya ang lahat ng kanyang ginagawa. At ang pinakamaganda pa po rito, napansin ng mga taong nasa paligid niya. Napansin ni Potiphar na may favor siya sa Panginoon. Amen? Gusto rin po ba natin yung ganong buhay? Na makikita ng ibang tao na sinasamahan tayo ng Diyos? Makikita ng ibang tao na pag nag-pray tayo, andun ang favor ng Lord? Napakaganda po nun. Naalala ko po nung college ako. Sabi ng kaklase ko, pag-pray mo, nagtatrust siya sa prayer mo kasi alam niyang tutugunin ng Diyos. And of course, kilala natin si Jose. Siya po ay isang gwapong nilalang. Tama po? Sinong agree? Gwapo po niya. Kasi po, kaya po siya napunta sa kulungan. Yung asawa po ni Potiphar ay kinukulit siya. Hinahangaan siya ng lubos. Gusto niyang, sabi niya kinukulit siya na, sipingan daw siya. Tumanggi doon si Jose at may isang senaryo na kung saan naiwan ang kanyang balabal doon sa babae at na-send sa jail itong si Jose. Pero ito po pa rin ang naganap. Sa kulungan, ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang naging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakialam ang bantay ng bilangguan sa ginawa ni Jose, sapagkat si Yahweh ay kasama nito
at pinapatnubayan siya sa lahat niyang gawain. Imagine that. Kahit saan siya magpunta, nasunod doon ang pagpapala ng Diyos sa kanya. Gusto po ba natin yung ganitong buhay? Amen. It is because he commit everything to the Lord. Andoon ang pagantabay ng Diyos sa kanya. Binenta na nga siya ng kanyang mga kapatid eh. Pero dahil alam niya ang higit na plano ng Diyos, siya pa rin ay naging mabuti sa kanyang mga kapatid. Amen? Kung uulitin po natin, point number 1, ano po ulit yung point number 1? God's call to commit. Number 2, okay, God's role to man's plan. And number 3, God's promise of success. Ito po ay napaka-igsi lamang na preaching. Pero ang higit po na paalala sa atin ay kung makakarating ba tayo sa pagsunod. Sometimes, parang isang word na utos ng Diyos, marami po no, pagbabasa ng Bible, ginagawa ba natin? Pananalangin, ginagawa ba natin? Ang giving, alam na natin yan paulit-ulit. Pero are we consistent in doing those things? Babalik po tayo sa pagiging conscious na dapat ay maging obedient po tayo and consistent po tayo sa ating pagsunod sa Diyos. Bilang conclusion po this morning, sabay-sabay po natin basahin. Plans that are entrusted with God and align with God's purpose will ultimately lead to lasting fulfillment. Masaya si Jose, malamang, kasi nagagawa niya ang kalooban ng Diyos. Bilang application po sa atin. Next slide po. Number 1, scrutinize your plan. Ang bawat isa sa atin for sure may mga plano. Busisiin po natin at i-check kung ito po ba ay nakalinya sa plano ng Diyos. Pag hindi, adjust. Balik ulit sa plano ng Diyos. Tatungin ng Panginoon, ito ba, Lord, ang gusto mong gawin ko? Ito po ba ang next na step na dapat kong gawin? Kahit sa kurso, kahit sa trabaho, it's very important na bawat. Ang sinasabi po kanina, di ba? Everything. Sabi po sa Isaiah 58:8-9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. How much more na kailangan natin mag-commit at mag-trust sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos na sinasamba natin ay all-knowing. Number 2 po, seek the guidance of the Holy Spirit, that when we pray, let us pray at all times in the Spirit. Hingin po talaga natin na i-filled tayo ng banal na Spirito. Bakit? Hindi po natin kakayaning sumunod consistently sa Diyos kung hindi po natin kasama ang banal na Espiritu. Yun po ang role ng banal na Espiritus sa ating buhay para makapagpatuloy po tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. And number 3, trust in God's sovereignty. That we rest in God's sovereignty regarding the outcome of our plans. Ano man yung maging resulta, pinagtitiwalaan natin ng Diyos sapagkat alam natin na mas maalam siya kaysa sa atin. Kaya mo bang magtiwala, kapatid? Amen. Hindi po tayo mas magaling sa Kanya. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Balikan po natin yung question sa pasimula.
Ano ang mga bagay na alam na nating dapat nating gawin, pero hindi pa rin natin ginagawa. Right now po, kung ito po ay naipakita sa inyo ng Diyos, alam niyo po, pag nagsasaliksik po tayo and we utter a word sa Panginoon, Lord, specifically, ipakita mo sa akin anong bagay ako nagkukulang sa inyo. Ipapakita po ito ng Diyos. Nang sa gayon po tayo po lahat ay maging mananagumpay. Gusto po ba ninyo yon? Sapagkat tayo po ay mga anak niya. Ang kanyang pagiging mananagumpay should reflect on us. Hindi po tayo mga Kristiyanong talunan. Hindi po tayo mga Kristiyanong lulugo-lugo. Tama po, wala po tayong maaakit na kaluluwa pag maging ganun po tayo. So right now po, as we hear and meditate po yung song na ito, praise team, nasa na? Okay, habang po inaawit itong song na ito, kausapin po natin ang Panginoon. Habang kinakausap po natin ang Panginoon, yung mga ini-reveal po sa atin, kung hindi pa po na-reveal sa atin yung bagay na dapat makorek, ipanalangin po natin na ipakita sa atin ng Diyos, and let this moment be a moment to surrender sa Panginoon upang tayo po ay gabayan at ituwid ng Diyos. Hinihiling ko po ang bawat isa na tumayo. Speak to me now.
Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa paalala mo sa amin that itong utos mo, Panginoon, for us to commit, O God, yung bawat gagawin namin, Panginoon. At salamat rin, Lord, na patuloy mo pinapakilala ang iyong sarili sa amin. That we can trust you, God. Dahil hindi ka, Panginoon, pumapalya sa iyong mga pangako sa amin. Salamat po ng marami, O Diyos. Nawa, O Diyos, makita mo ang bawat isa sa amin na ikinukumit ang bawat gagawin namin, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Sa iyo, Diyos. At salamat po, Panginoon, dahil hindi ka madamot, Panginoon, na pagpalain ang bawat anak mo. Kaya nga po, maraming salamat sa iyo. Tanggapin mo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Ngayon po ay makakaupo muna po tayo para po sa ilang pong mga paalala at gagawin.